Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Natawag po kasi nung babae yung asawa ko sa vowsy or kinasuhan ng vowsy. Sabi ko po, bakit kailangan niya pa magpatawag ng vowsy? Weekly na nga po ang pagpapadala namin sa bata. Ba't ganun? May tao po sa barangay namin, ang sabi, kailangan daw buong sahod ng asawa kong ibibigay niya. Paano naman po kami, attorney? Wala ba kaming pangangailangan, Kung sakali po ba na malaman ng asawa nung girl, kasi may asawa na si girl, na nagsusustento kami sa kanyang anak, may maikakaso po ba sa asawa ko? Sabi po kasi sa barangay, just in case na malaman na may ugnayan pa sila ng asawa ko, makukulong daw po yung asawa ko. Tama ba yun, attorney? Ganito po yan, I would assume yung anak ng asawa mo ay illegitimate. So, yung asawa mo, unang-una sa lahat, kung may trabaho siya, sabi ng family code, kinakailangan magbigay siya ng sustento doon muna sa inyong legitimate children, sa anak niya sa'yo. Hindi ba? At kung may matitira, yun ang ibibigay niya doon sa illegitimate child niya. Pangalawa, kung wala naman talagang trabaho itong asawa mo, hindi mo naman pwedeng pasukahin yung wala nang isusuka pa, no? Kasi ano magagawa, wala talagang trabaho at hindi naman sinasabi ng batas na kahit wala kang trabaho, magbigay ka ng suporta, kung hindi makukulong ka. So hindi naman po yung ng specific provision ng law. Ang pinaparusahan lang po dito ay kung meron ka namang kakayanan na magbigay, ayaw mong magbigay kasi ang pagbibigay po ng obligasyon ay isa pong pananagutan. So syempre sa asawa mo, wala tayong magagawa, may legitimate child siya. Yan ay bunga ng kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang babae. Di ko may pangangailangan yung bata, wala namang kasalanan yung bata, tama naman, nabigyan ng sustento. Pero para takutin na kung ikaw ay walang trabaho, makukulong ka, hindi naman po totoo yun. Kung walang trabaho, walang magagawa. Pangalawa, hindi rin totoo na yung buong sweldo niya ay ibibigay doon sa kanyang anak sa ibang babae. Kasi yung sweldo niya, kagaya ng nabanggit ko, dapat ihati po yun. Unang-una sa pangangailangan po ng kanyang immediate family now, kundi yung asawa at mga anak nito. At kung may sosobra, kagaya ng nasabi ko, doon sa illegitimate child. At higit sa lahat, yung amount po ng perang ibibigay, una sa lahat, depende sa kakayanan. At hindi po lahat ibibigay ng buo. Di syempre may pangangailangan din naman yung lalaki to begin with. Pangalawa, depende rin sa pangangailangan ng batang humihingi ng suporta. Pangatlo, depende rin po kung may trabaho po yung babae na humihingi ng suporta. Kasi we have this idea or notion na ang nagbibigay lamang ng suporta ay lalaki. Hindi po totoo yan. Ang babae at lalaki, basta magulang, ay may pananagutang magbigay ng suporta. So kung ako po halimbawa, meron akong asawa na mas malaki ang sweldo sa akin, so expectedly, mas malaki ang isuporta na ibibigay niya sa aming mga anak kesa ako na hindi porket naturing ang lalaki ay dapat mas malaki. That's not how it's seen po. Ang tanong, attorney, bakit parang ang narereklamo laging lalaki? Kasi nga, we live in a patriarchal society as a general rule. Mas maraming lalaki ang nagtatrabaho, kawawa nga ang mga kababaihan, maraming hindi nabibigyan ng pagkakataon o oportunidad. Pero kung sakaling may oportunidad din nung babae at mas malaki sweldo niya, hindi naman pwedeng paiyakin niya yung lalaki na wala nang pwedeng iiyak pa. Hindi ba? Siyempre, kung marami kang hugot, ibig sabihin, marami kang binaon. Kung wala namang binaon, walang mahuhugot. Hindi po ba? Tama naman. Pero parang mali, ewan ko. Hindi, di ba kasi, di ba? Yung paggamit mo naman ng binaon, ano ba naman? Hindi kasi, di ba, yung pera hinuhugot yan, mahuhugot ka pa dyan. Wala pang nakabaon Parang ganun. Bakit anong mali doon? Tama naman. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.